Doon pa rin tayo sa mainit-init na pinag-uusapan, ano? At mukhang nakakawendang, nakakaloko. Bakit ko nasabing nakakaloko? Eto, isipin niyo guys, ano po? Ito, parang anong nangyayari ay ni-twist yung kwento, ni-twist ni Ray Zane, yung kwento ni Erwin. Okay? Pag-analyze lang po ang ating gagawing reaction dito. Okay. Magula, syempre, magandang araw at mega love shout out sa inyo lahat. Hindi ko na kayo maisa-isa at napakarami nyo po. Okay. So, tuloy-tuloy na tayo at wala na tayong ligoy-ligoy. Baka yung iba ay hindi pa napanood yung aking upload kanina. Okay. Eto na. Di umano. Ayon niya kay Erwin, nagkita. And ayon naman kay Madam Edna, nagkita ng hindi sinasadya. Ayon naman, dito kay Red Zane, na-set up, sinundo si Dalaga para magkita, pinagkita yung dalawa. Ano ba ang totoo? Sa madaling salita, okay, nagkita na, okay, nagkita, okay. So, ina-analyze ho natin. Ano? Ang akin lang dito, bakit ho yung kwento ni Erwin ay positive? Kinikilig-kilig pa nga si Erwin. Ano? Pero bakit? Pagdating sa kwento ni Red Zane, negative. Na-trauma, tumakbo, muntik na mabangga, so na-trauma. Tumakbo. So, ibig sabihin, tumakbo, natakot. So, ni-twist. Doon sa hindi maganda ang mga pangyayari. Ito ang akin. Anong pa ho ba ang pag-aasahan natin dito kay Red Zane? Siyempre, natural. Kagaya ng unang pasabog niya na patungkol sa liblib na lugar, masamang-masama si Boy. At sa ikalawang, itong di umano ay na-set up, sinundo daw kuno ng sponsor, itong si Beyonce. Natural, eto na naman. Walang pinakaiba doon sa unang pasabog sa liblib na lugar, ito ikalawang pasabog, masama na naman. Kumbaga kaawa-awa na naman ang dating ng Dalaga. I-analyze nyo ho. Samantalang, doon sa blind item ni Erwin, ay kakilig-kilig, kinikilig sila at ang sabi nga ay kumukontra ang ina. Galit na galit yung ina at yung ama ay pinaharurot ng takbo ang tricycle. So, ano naman yun? Yung kwento ni Red Zane na muntik na mabangga. Medyo over ang mga kwento ng Red Zane na wala naman sapat na resibo at wala naman siya doon sa lugar kung saan naganap. Samantalang itong Erwin may hawak na video at naandoon sa may tindahan. Medyo, ito, ang nakakagulat lang nito, kung pagbabangga-banggain ho natin, ang salaysay ni Erwin nagkita. Ayon naman kay Madam Edna, nagkita na hindi sinasadya. Ayon kay Lorne, nagkita. Ayon naman kay Renze, nagkita nga dahil kinuha ng dalawang babae. So, sa madaling salita, iisa ang sinasabi, nagkita. Kaya lang, pagdating naman dito ho kay Renze, negative, masama na naman. Itong kabila or kaawa-awa na naman ang dating ng Dalaga. So, ni-twist na baligtad na ang kwento. Pinalalabas ni Renze, na ang Dalaga ay muntik ng mabangga at ang Dalaga ay nagkapobya nang makita, so kumaripas ng takbo. Diba? Ako'y maniniwala kung mayroong sapat na resibo na magpapatunay at kung mailalabas ang video ni Erwin kung ano ang tunay na pangyayari. Kasi ayon sa balita, di umano magsasalita raw si Beyonce at isasalaysay ang katotohanan at di umano daw ay naipablatter na ang mga tao na kumuha sa kanya. Ayon kay Red Zane, may masamang plano o may masamang balak. Pag sinabing may masamang balak, ito ang kwento na Red Zane, may masamang balak daw, may masamang pinaplano. Ano ba ang pagkakaiba? Okay. Ano ba ang mga halimbawa na mga masamang balak kinuha
para ipapatay, kinuha para ipasalvage, kinuha para ipabugbog, kinuha para mag-usap, kinuha para magkaayos, mag-usap, magkaayos. Nga lang, ay sinundan daw kuno ng magulang. Ano ba talaga ang totoo? Kasi ang kwento ng Red Sein masyadong negative. Galit na galit daw, meron pa lumalabas sa kwento na di umano. Lihis issue. Nibaligtad na ang kwento. Samantalang ang kwento ni Erwin ay napaka-positive. Kinikilig. Sige po, i-analyze nyo ha. Pagdating kay Red Sein, masamang masama. Kala mong totoong takot na takot o nagkapobya. Ang salitang pobya nanggagaling sa bunganga nila. Ano ba talaga ang totoo? Maniniwala ako kung mayroong sapat na resibo na ilalabas at hindi ho natin pwedeng pagpapaniwalaan ang sinasabi na kung sino man. Isang halimbawa, Red Sein. Kung kay Erwin, hindi pa rin natin pwede paniwalaan dahil wala ho tayo nakikitang sapat na magpapatunay na ganun talaga ang nangyari. O, di ba? Ang akin lang dito, ito naman, sa Red Sein, gara-gara na naman, bida-bida na naman. Puro kwento, wala naman resibo. Lumalabas na lumilitaw, ayon sa mga kwento ni Red Sein, muntik na mabangga ang dalaga. At may masamang plano para sa dalaga. Ano ang totoo, Red Sein? Hindi ako maniniwala sa iyo. Hindi nyo, guys, kailangan paniwalaan sa Red Sein. Noon pa yan, sa mga bulong-bulong yan, wala siyang naipapakitang resibo at wala siya kung saan nangyari. Yan, may natawag. At wala siya kung saan nangyari na ganap ang hindi dapat naganap or kung ano man yung pagtatagpong iyan, pagkikitang iyan. Di ba? Oh, ay nako, yan ang sinasabi ko. Wag ho tayong basta-basta magpapaniwala dahil no pa man ho, husto lang ho yan sa kuda based sa kanyang nalalaman. Pero walang sapat na ebidensyang naipapakita. Ang ganda ng paliwanag ni Erwin, nakakakilig, kinikilig. Tapos ngayon, pagdating kay Red Sein, lumalabas sa kawawang-kawawa at muntik na mabangga. O, so, anong gusto mo palabasin, Red Sein? Balik ta rin ang kwento. Teka muna! Ang kailangan ho mailabas dito ay ang video ni Erwin. Dahil siya ho, sinasabi ni Erwin, na meron siyang video, nakita niya ang pangyayari. Para malaman kung sino, ano nasabi ng totoo. Kasi ang kwento ko ni Red Sein, masyadong iba-iba, masyadong mabigat, na parang na-trauma, natakot, tumakbo, muntik na mabangga. Ayun na, ang akin lang dito, ako lang ay nagtataka. Nagtataka ako dito kay Red Sein. Pagdating sa mga kanyang kakwentuhan, lumilitaw doon na parang ang naagrabyado ang babae. So, para sa akin, ito ho, mas maganda kung may video, magpapatunay, ilabas yung video. Okay? Para lang matapos. Diba? Ano sa palagay ninyo? Para matapos. O, kung hindi magsasalita si Edo, kasi tinanggi ni Edo hindi raw totoo yun. Okay, o kung magsasalita si Beyonce, sige, abangan natin. Pero make sure, na sasabihin na Beyonce, ay, yun talaga, yung totoo nangyari. Pero abangan natin, kasi magsasalita raw si Beyonce. Pero, sige po, abangan natin. Magsasalita raw si Beyonce. And then, ano kaya ang magiging pahayag dito ni Beyonce? Pero, yung video na kay Erwin, dyan lang muna. Kasi ang tabayanan natin, kung ano yung ikikwento ni Beyonce, dyan magkakaalaman kung ano ang katotohanan. Kasi mayroong hawak na video si Erwin, magpapatunay. Kung ano ang katotohanan, kung ano ang naganap sa pangyayari. Oh, di ba? Abangan ho natin kung ano ang mga kwento. Ay kasi ho, sa mga kwento ko ni Red Sein, lumalabas na, dehado, kawawa ang babae, na trauma, tumakbo, muntik na mabangga. Ayon naman sa kwento naman ni Erwin, kinikilig siya. Maghanda raw. May magnininong na daw. O, di ba? Medyo parang ang napapansin ko dito kay Red Sein, mula pa noon, ang mga kwentuhan niya, lumilitaw na parang laging dihado. Kaya ako ay hindi na ako hindi ako nagpapaniwala kay Red Sein. Kasi ang kwento niya puro lagi one-sided. 'Di ba? Oh, ngayon abangan niyo lang ako mamaya. Short video lang po tayo, guys. Ano ho? Kaya ako naman napablog ng ganito kasi baka mawala pa sa isip ko. Pagbanggain ho yung kwento ni Erwin, masaya, kinikilig. Kumpara sa kwento ni Red Sein.
na lumilitaw, kawawa yung babae na trauma. Muntik na mabangga. Ay, kailan pa ba si Rensen nagkwento na naglabas ng resibo? Inaabot ng 2 oras na ampaw ang mga live niya na walang katuturan lahat ng mga pinagsasasabi. Puro shout out. Wala naman nilalabas sa resibo. Ang tabay tayo kasi ang balita, magsasalita raw si Beyonce at di umano daw ay nakablatter na. Kasi raw gagawa ng masama. Ano masama? Teka muna. May sapat ba kayo resibo? Naku, Diyos ko. Ang hilig kasi, agad na andun agad sa masama agad. Di ba? So, short video lang tayo, guys. Abangan nyo ako mamaya sa premiere natin, no po? At sige, ang tabay tayo. Mag-abang-abang tayo, no? Tuloy! Abangan nyo ako, guys. Hanggang dito muna, bye-bye po. At tayo nang tayo makarami. Ngak-ngak lang tayo ng ngak-ngak dito. Bahala na kayo kung saan nyo gustong manood ng mga reaktor. I-click nyo na lang na i-click. Bye-bye na po.